Dito sa TV5 Kids presents Cartoon Network. Halos 400 OFW kasama ang mga taga-DFA sinuong ang peligro papuntang Tunisian border para makaiskapo sa Libya. Pag-evacuate sa mga OFW doon, kanya-kanyang diskarte nga ba ng mga employer? Halos 1 linggo matapos lumindol, 11 Pinoy na natrap sa pagguho sa New Zealand, hindi pa rin nakikita. Lagay kung buhay pa sila, malabo na. Search and rescue operations, itinigil na. Botohan sa Kamara para i-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez, tuloy na bukas. At saka sana naman, wala namang politika. Lahar muling rumagasa sa Bulusan matapos ang walang tigil na pag-ulan. Tubig sa Angat Dam lalong bumababa. 5 preso sa Rizal umiskapog gamit ang daanan sa exhaust fan. 3 pugante nahuli, 1 patay. Sa Action Metro, ama binugbog ng sariling mga anak dahil lang sa videoke. At sa showbiz aksyon, Dingdong Dantes sasabak na rin ba sa politika? And the Oscar goes to... The Oscar goes to... At mga umuwing wagi sa Oscars, alamin. Sa Makata Super Video, mga yoyo players ng taon nagpasikat sa kompetisyon. At alamin ang mga larong batok sa Toy Fair sa New York. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 28 ng Pebrero. Ang maaksyong balita. Nakatawid na papuntang Tunisia ang halos 400 OFW sa Libya. Ihahatid namin ang latest sa balitang yan mamaya-maya lamang. Samantala, sa 5 presong nakatakas sa Teresa District Rizal Jail, 1 sa 5 pugante ang napatay habang tinutugis ng mga otoridad. Nahuli naman ang 3 pa niyang kasamahan. Patuloy pang hinahanap ng otoridad ang 1 pang pugante. Dindo Flora, ikwento mo. Dito pumuslit ang mga pugante. Nilagari nilang steel mati na exhaust ng kanilang selda. Tsaka dumiretso sa 2nd floor, pababa sa desk officer area. Nung sinusukol namin, kasi nga sabi, armado, kinuha yung baril ng isang tropa. Nung sinigawan namin, tigil, instead na tumigil, pinutukan kaagad kami. Hinabol namin hanggang sa umabot doon sa may palengke, sa may barangay poblasyon. Doon sila kumuha ng getaway na tricycle. Laking pasalamat naman ng driver ng tricycle na kinumanda ng mga pugante at pinababa siya ng mga ito. Akala daw niya, katapusan na niya. Bilisan mo. Papatayin kita, sabi nga noon. Bilisan mo. Pag wala na talaga may bilisir, sabi ko, hanggang dito na lang. Talagang takot na takot po. Kasi una-una, pag nadikitan kami ng mga humahabol na pulis, isa lang ang iniisip ko nun. Talagang pag lumaban nun, patay din ako doon. Napatay ang sinasabing leader ng mga pugante na si Mario Cruz nang makipagbarilan siya sa mga naghahabol na pulis. 3 sa kanyang mga kasama nang nahuli. Mga kasong drugs ang inaharap ng mga pugante. Agad sinabak ng BJMP ang warden ng Teresa District Jail na si Superintendent Amado Concepcion. Yung security detail nila, bakit dadalawa ang gwardiya at that time? Baka ang distribution ng gwardiya nila ay parang hindi tama at saka dinidetermine natin bakit hindi man lang naramdaman ng gwardiya. Paano nakapasok yung security, yung flyer na yon? Dapat every shifting every day, tinecheck yung mga steel matting na yan kung naputol na yan o hindi pa. Dahil inside the building lang naman yan May 2nd floor pa naman ito Suspindido din ang 2 bantay sa kulungan habang humaharap sila sa kasong administratibo. Dindo Flora, News 5. Inabot naman ang 2 dekada bago nahulog sa kamay ng mga otoridad ang lolong sospek sa pagpatay sa kanyang anak-anakan sa Laguna. At ang mismong nagsumbong sa mga pulis ang sarili niyang misis. Narito ang eksklusibong report. Prenteng-prente pa ang 67 anyos na si Prudencio Antonio nang abutan ng mga otoridad sa loob ng kanyang bahay sa San Pedro, Laguna.
Si Antonio ay 20 taon nang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa pagpatay sa kanyang anak-anaka na si Marlon Antonio noong 1992. Isinusumpa ko ho yan na dapat talaga mahuli siya. Ininguso sa News 5 at mga pulis ng suspect ng sarili niyang misis matapos daw siyang pagbantaan at habulin ito ng taga dahil sa isang alitan. Nagtiis ako sa kanya para lang sa pamilya ko. Tapos gano'n ang ginawa niya. Sumunod namang naaresto ang magkapatid na sina Melvin at Erning de la Peña na nagbividyoke pa ng matsyempohan ng mga pulis. Sila raw ang mga suspect sa pagpatay kay Senferiano Casuco noong 29 ng Oktubre 2003. Natunto ng dalawa matapos ituro mismo ng anak ng biktima na si Rolando Casuco. Hindi rin napigilan ni Rolando ang kanyang galit nang makita ang mga suspect. Matatahimik na siguro yung kanya. Kaluluwa ngayon. Nakakulong na ngayon ang 3 suspect pero todo sa pagtanggi ang mga ito. Kasabay ang sabi na wala silang alam sa kaso. Ewan ko nga, hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam yun eh. Paano mo kung alam sa iba dyan, sir? Erwin Tulfo, News 5. Gulpi sarado ang isang tatay ng kanyang mga sariling anak sa Valenzuela. Ang pinag-ugatan ng kanilang away nahugot na saksakan ng videoke. Ikwento mo, J.D. Castro. Kita pa ang mga bakas ng dugong ito sa damit ni Virgilio galing sa mga sugat niya sa mukha nang bugbugin ng kanyang anak sa barangay Arcumbato sa Valenzuela City. Ang may kagagawa ng mga sugat ay ang mismong anak niya at junior pa. Nagkakasiyahan daw sa pag-iinuman at pagkakantahan si Mang Virgilio at ang mga anak niya nang di sinasadyang natabig ng misis niya ang plug ng video machine. Nabura ang mga naka-input na kanta kaya nagkapikunan silang mag-ama. Nung pagkamatay, nagmura ho. Sabi ko, ba't ka nagmumura? Hindi naman ikaw minumura. Ay, sino minumura mo? Mumurahin na kita. Depensa naman ng mga anak ni Mang Virgilio, ang padre di pamilya raw nila ang naunang nagmura. Pinipilit daw ng tatay na i-restore ang mga inireserve na kantang nabura, bagay na imposible na. Tinangka pa raw sakta ng matanda ang kanyang junior, kaya napilitan ng rumescue ang panganay niyang anak na si Vernel Santiago. Yung kutsilyong ginamit kong pambalat ng mangga, kinuha, nasasakyan ako. Nung sa inabot, doon nag-iint ang ulo ng kuya ko. Desidido ang manakasuhan ng physical injury ang mga anak habang magsasampa naman daw ng grave threat ang kanyang anak laban sa kanya. J. De Castro, News 5. Nauwi naman sa sapakan ang away magbilas sa Mandaluyong. Ang kanilang away nagsimula raw sa pinaghahatian nilang bayarin sa tinutuluyan nilang bahay. Ikwento mo, Ino Habana. Pero tumira daw, huwag ka lang papasok doon sa looban. Bakit? Bakit hindi ako makakapasok? Tama na, may petisyon ko! Maiinit ang naging sagutan ng magbilas ng sina Ray Flores at Ramil Natividad habang nasa presinto ng Mandaluyong. Oo. Di sana may tama Ang nagrereklamo, si Ray. Kwento niya, bigla na lang umeksena at nanakit si Ramil habang nakikipag-inuman siya sa tapat ng kanilang bahay sa barangay Hagdang Bato, Itaas, bandang alas 11:30 kanina. Bila ako sinuntok. Hindi ko maintindihan kung bakit, kung anong problema niya, ba't ako sinuntok. Pero itinanggi ito ni Ramil. Alibay niya, hindi ko naman siya Di sana, may ano yung mga kamay ko, o may bali man yung kamay ko, ano. Pero ayon sa tanod na si Ryan Torres, marami ang magpapatunay ng pananapak, kaya hindi siya nagdalawang isip na hulihin si Ramil. Ebidensya rin daw ang maliit na bukol sa pisngi ni Ray na resulta ng pananapak ng bilas. Marami po talaga nakakita na ginawa ni Mang Ramil yung pagsuntok. Aminado ang dalawa na parehas silang nakainom. Pero bukod sa alak, matagal na palang may alingas-ngas ang dalawa dahil sa mga isyu sa bayarin sa tubig at kuryente. Sa iisang bahay raw kasi sila nakatira. Tanangin mo sa sa'yo! Anong utang sa'yo? Ano ba utang niya? Anong utang? Anong utang? Sabi mo sa akin. Inakyat ng dalawa ang kaso sa pulis, pero ipinabalik lang sa barangay ang usapin nila. Ino Habana, News 5. Wala nang senyales na may buhay pa sa mga gumuhong gusali o buhay pa sa gumuhong gusali. Isang linggo mula nang yanigin ng lindol ang New Zealand. Kasama na riyan ang 11 Pinoy na natrap sa CTV building. Naomi Dairit, ikwento mo.
Mabilis sa sinuyod ng rescue team ang gumuhong Pine Gold Building sa Christchurch, New Zealand. Base kasi sa gamit nilang laser equipment, may konting paggalaw na narinig mula sa guho. Pero maya-maya pa, bigo ang otoridad na may mailigtas na buhay. Mag-iisang linggo, buhat ng yanigi na magnitude 6.3 na lindol ang syudad, umakyat na sa 148 ang death toll. Higit 2 tao naman ang pinaghahanap pa. Kasama riyan ang 11 Pinoy na natrap sa gumuhong Canterbury TV building. Christchurch slumping to the ground. Nagpunta na sa Christchurch ang mga magulang ng 2 sa kanila para personal na maghanap sa mga nawawala. Kinumpirma naman ng DFA na buhay at ligtas ang 2 pang Pinoy na naunang napaulat na nawawala. Pa rin tayo nagigiba po, baka sakali. Yung missing po natin ay makita pa po natin. Tulong-tulong naman ngayon ang mga Pinoy sa New Zealand na naapektuhan ng lindol. We offered ourselves to help fellow Filipinos. Some Filipinos have even lost their homes. Some Filipinos have lost their jobs. So what we did was we started the Filipino Bayanihan spirit. Problemado naman ang gobyerno dahil sa nakaambang perwisyo sa kanilang rescue operations. Bukod kasi sa mayat-mayang aftershocks, inaasahan din ang malalakas na hangin sa syudad. Kasabay nito, pinapatigil na rin ng gobyerno ng New Zealand ang rescue operations sa gabi simula bukas. Naomi Dairy, News 5. Oh, narinig niyo yung tugtog! Alam niyo ba, malapit na ang Grand Finals ng Talentadong Pinoy! Ultimate talentado ang hinahanap! At siyempre, nako, ang nanalo nung 1 taon, si Yoyo Tricker! Alam niyo ba kung sino ang mga tinalo niya? Isa na ako doon. Bakit naman hindi si Yoyo ang mananalo? Si Yoyo Tricker, bukod sa gwapo na, matangkad pa. Samantalang ako, gwapo lang. At speaking of Yoyo, ito na po ang kompetisyon na talaga namang pag-yoyo lamang ang pag-uusapan. Ito na po ang tunay niyong hahangaan. Inyo nang tingnan. Tunghayan po ngayon bonggang kompetisyon. Ang expert ng yoyo doon ay naipon. Ang yoyong malikot ay panayang ikot habang hangang-hanga ang tao sa palibot. Pag mabubuhol ang tali, iwasang mabugnot. Trivia time muna tayo. Alam nyo ba na noong 1500, ginagamit ang yoyo bilang sandata. Ginagamit ito ng mga katutubo sa Pilipinas bilang panghuli ng mga hayop na kanilang makakain. Taong 1920s naman, pinasikat ng Pilipino na si Pedro Flores ang salitang yoyo na ang ibig sabihin ay come, come. Nagpapakitang gilas kasi siya noon ng mga trick sa mga Amerikano gamit ang kanyang wooden yoyo. At para makatawag pansin, ang tinatawag niya sa mga kano sa pamamagitan ng paggamit ng salitang yoyo, come, come. Ayan nga po, yoyo. At syempre, gusto na naman ang aking tanong. Eto po, sinong yoyo ang kumakanta? Si Ritna? Di si Yoyo Villame. Chong Choy la. Si Riri Kong Choy la. Si Makata. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng edukasyon, leksyon, impormasyon. Dito lang sa aksyon. Wow! Susunod sa aksyon, reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, pagbobotohan na ng Kamara bukas. Unang 2 grupo ng mga OFW na dumating kanina galing Libya, kulang-kulang. Ang tanong, bakit? At Dingdong Dantes at Ogie Alcacid, papayagan kaya ng leading ladies ng kanilang buhay na sumabak sa politika? Alamin sa aming pagbabalik.